Huli ka! Muntik nang nasagasaan ang traffic enforcer na SPG. Lagot kayo! Sige, huli pa more. Sige pa, huli. Huli pa more. Ayan ang mga SPG. What is the PNP Highway Patrol Group? Do SPG enforcers have commission or percentage from the penalties of motorist violators? Is local government unit allowed to confiscate license? Magandang araw po mga kapatid, mga kabagis, mga subscribers ng YouTube. I am YouTube vlogger Charlie Pinto and welcome to my vlog and episode Alamin ang Karapatan Mo, Issues and Commentaries. I'm inviting all motorists and drivers to watch this episode. It's all about our road safety as drivers. What is PNP Highway Patrol Group? This is a police under the PNP who supervises traffic-related crimes and its management. Brief history of PNP Highway Patrol Group was established in 1955 as the country's first and only traffic control and road safety focused law enforcement group. What is the work of HPG or Highway Patrol Group? It enforces anti-carnapping, anti-highway robbery, traffic laws and regulations, and all other crimes committed on highways. The HPG vision by year 2025 shall be a highly respectable, professional, and good-hearted guardian of the highways to ensure safety and security of all motorists and road users. Subalit, maraming mga motorista, especially yung mga walang lisensya, walang ORCR sa kanilang sasakyan, walang helmet, hindi nakasuot ng safety seatbelt, ang takot na sumalubong sa nakabutas na pulis o mga HPG personnel. Hello mga ka-YouTube. Ating makakapanayan ngayon ang Highway Patrol Group Chief ng Ilocos Sur, si Police Major Jordan Sambo. Sir, as of now, ano ang mga activities ngayon ng Highway Patrol Group ng Sur na yung AOH? Tayo ay may at bawat para sa malaman yun ay sa mga ay kailangan ng hindi tayo malagras na malagras ang nangyayari oras ng nais pa ay mga exercise sasakyan ako po lahat kaya
matumba, hindi makontrol yung steering bar at ma-accident pa sila. Yung iba naman, gaya ng mga four wheels, yung mga nagsasakay, yung mga pasahero na nasa tukod ng sasakyan. Kaya yung mga pick-up truck, yung mga pick-up sasakyan sir, hindi po pwedeng magkarga ng tao doon sa mismong cargo truck, ang pick-up. Dahil ang nakarehistro lang doon ay yung mga nasa loob. Kung titignan mo, yung nasa loob lang ng sasakyan ay pwede maging pasahero nito. Hindi pwede doon sa pick-up truck dahil pang-cargo lang yun. Yung mga hindi gumagamit, nasasanay na hindi mag-seatbelt. Dahil sa magmumotor, kung ikaw ay nagmumotor, siyempre helmet ang kailangan para sa iyong protection. At kung four wheels naman sir, ito ay kailangan naka-seatbelt rin. Dahil ang aksidente po ay hindi natin inaasahan. Hindi natin pag walang kaalayan, hindi wala naman tayo maipon ng aksidente, hindi na kailangan mag-seatbelt. Kailangan mag-seatbelt ka pa rin dahil kumbaga ay ating pangunahan na yung maaaring natin masamang mangyari sa ating kalsada kasi yun nga, sabi ko, hindi natin inaasahan ng aksidente. Makakaparayin natin ang ilan sa mga tricycle driver tungkol sa panghuhuli ng highway patrol group sa mga tricycle driver sa outer lane. Ano masasabi mo sa panghuhuli ng highway patrol group sa mga tricycle driver na lumalabag sa outer lane? Okay lang sir, basta pare-parehas lang yung panghuli. Dapat sana yung mga nakapark yung din ang huliin, pati na yung mga four wheels. Yun lang sir. Wala cek na okay man. Kita Ruben ni kita man. Michael, kita lagi sumaro no? Siya sigam na ko ah. So, kasama rin sir sa ating binabantayan sa kalsada at hinuhuli at dinidisiplinahan ay yung mga illegal overtaking. Yung nag-overtake sa kanilang kanan kasi under the law, pwede na tayong mag-overtake sa kaliwa kung tayo nag-overtake. Maliban kung ang pag-overtake natin sa sakyan na nasa harapan natin ay nagtitignan na ililito siya ng kaliwa, doon lang sila pwedeng sentod dyan. Kasi may mga natatala kasi dito ng aksidente natin sa kalsada na ang dahilan ng pag-overtake sa kanan. Kasi marami akong lumalabas sa mga kanto-kanto. Hindi pa ho kasi 4 lanes yung kalsada natin. 2 lanes pa rin. May nakikita tayo ng outer lane dyan, pero hindi ito fast moving, kundi pang slow moving lang. Kung saan ini-strictuhan natin na ang mga tricycle ay dito sila dumaan. Kaya sila rin, pag dumaan sila dyan sa gitna ng kalsada, hinuhuli natin sila dahil may designated na daanan sila at ito yung outer lane. Sir, in regards with that mga tricycle sa outer lane, may mga disiplina na ang ilang mga motorista dito lalo sa area ng Metro Bigan. From Santo Domingo to Bantay ay napapansin ko may disiplina ng mga tricycle drivers. Pero sa ibang mga highway at bayan ng Ilocos sir ay hindi pa rin tumutupad ang mga tricycle driver. Doon pa rin sila pumapasok sa highway mismo. Ano ang aksyon na ibibigay niyo sa mga ito, sir? Ang dahilan yan, sir, yung mga napapansin nyo na yung mga ibang bayan-bayan sa part ng Ilocos Sur ay hindi pa disiplinado. Kailangan din kasi ang cooperation ng local government natin dyan. Kahit istrikto magpatupad ang highway patrol group,
sa pagbawal ng mga lalo-lalo na ang mga tricycle sa gitna ng kalsada kung ang mga bayan o munisipalidad na iba dyan ay hindi naman marunong cooperate kasi alam naman nila yan na under DILD circular ay ito pinagmaigpit na pinagbabawal nila ang mga mababagal o mga particularly mga tricycle dyan sa gitna ng kalsada. Pero dito sa bandang first district ng Ilocos Sur ay nakita naman, kaya kayo naman nagsabi, unti-unti na nilang nasasanay yan. At nahihiya na rin sila kung sila ay nakikita o nasusundan ng mga mabibilis na nasagit na sila. At sila naman, pag binusinahan mo o kaya inilawan mo, nakita sa inyo, gumigilid naman sila. Pero may mga ibang lugar talaga na kailangan din na tawagin ng pansin ang ating mga lokal na namumuno para sila rin ay utusan ng kanilang mga nasasakupang pulis upang makipagtulungan sa iyong patutulog sa pagpapaalala o maghuli sa mga matigas ang ulong mga tricycle. Kasi alam ho nila yan dahil mayroon silang may binaba ang DILD sa kanila na sila nga mismo ay dapat gumawa ng ordinansa para pagbawal sila. So ang ginagamit nga natin ngayon, kaya kahit saan kami mapunta sa lugar ng kalsada ng Ilocos Sur ay ang provincial ordinance kasi ito ay sakop mula Tagudin hanggang Sinaing. Sir, yung mga violators na walang helmet naman, kuminsan napapansin ko yung mga motorcycle riders ay hinahabol pa ninyo, sir. Hindi ba magdudulo dito ng disgrasya? Baka pwede nang huwag na silang habulin at kunin nyo lang yung plate number ng kanilang sasakyan, sir. Baka makadisgrasya pa. Usually, pinapractice din natin yan, sir. Pero depende rin kasi yung hinahabol o habulin. Kasi mayroon din kasi kaming parang police instinct. Yung hinahabol namin, parang yung pakiramdam namin, may tinatago yan. Kaya hindi magiging dahilan yung pagtakbo nila na hindi naulid dahil ma-accident sila. Pero tinitignan din namin yung situation. Depende sa situation, sa lugar kung saan ito ay tatakbo. Kung maraming sakyan, maraming pwede niyang masagasahan, ay hindi na rin talaga din namin tinutuloy. Pero sabi ko nga, minsan kasi lalong-lalo na yung mga tandem at halimbawa may angkas yun at parang kumbaga ay may kainainala na ibang galaw at ito rin kasi ang ating binabantayan dahil meron din kaming campaign na motorcycle campaign against motorcycle riding criminals. So ito yung mga nakikita nyo siguro minsan na hinahabol natin dahil sabi ko nga may kaming parang pakiramdam din na baka ito ay mga may dalang kontraband o mga baril, bakit sila tatakbo kung wala naman sila pinakatakutan? Sir, for consideration naman yung mga lalo na yung mga tricycle na maaaring walang lisensya or anuman for emergency, mayroon silang tinatakbo na pasyente at nakalimutan nila yung lisensya nila o yung mga motorista na walang helmet dahil sa pagmamadali ay mayroon silang emergency na isusugod sa pagamutan. Wala bang consideration ng highway patrol group yan? Tama yan, sir. Ginagawa namin yan. Kahit wala ka ng lisensya o register yung sakyan ko, ang pinag-uusapan ay sa matter of death ng tinatakbong pasyente, kailangan na huwag mo nang huliin. Kundi pagkos ay pwede mo pa siyang i-assist na tulungan, itakbo o i-renderan ng security escort para lang mabilis na madala yung pasero. At ginagawa ko natin yan. Kagaya ng mga cases na galing nagpa-chemotherapy, galing manganganak, yung mga may mga renal problem, tawag doon, yung magpapadialysis, kami naman po ay nakakaunawa sa kanila. Hindi na natin sila hinuhuli dahil siyempre it's a matter of health yan.
at buhay ng isang tao. Kaya pinibigyan din namin ng consideration. Maliban sa mga hindi ganong cases ay talagang ispito natin pinapatupad lahat ng mga batas trapiko, lalong-lalo na yung mga nagdidirect ng mga lisensya at rehistro. Pero yung tinanong nyo siya sa atin regarding dyan, pwede ho yan kung ikaw ay nagtakbo ng nag-aagaw buhay. Pwede ho natin itakbo yan. Kahit hindi na nakarehistro o walang lisensya. Kasi hindi pwedeng maghanap ka pa ng may nakarehistrong sakyan o may lisensya para may magtakbo lang doon sa nag-aagaw buhay ng pasyente. About ditong Seatbelt Use Act of 1999 o Republic Act 8750, Major, fully implementation ba sa Ilocosur, lalo na yung mga four-wheel drivers? Hindi lang yan sir sa Ilocosur kasi special law yan. Yes. Pinapatubad sa buong bansa yan. Kasi sabi ko nga kanina, gaya ng motorcycle, ang pinaka-physical protection equipment na ginagamit na PPE niya, yung helmet. So, ganun din yung four wheels. Kailangan naka-seatbelt ka. Kaya sabi ko nga, ang aksidente ay hindi nasahan kung saan dumarating yan. So, wag tayong magkumbiyansa na hindi ka ma-involve ng aksidente. Magaling ka ng driver, pero yung sumusunod sa'yo, o kaya yung parating, pasalubong sa iyong sasakyan ay witness. O kaya ay hindi roadworthy, nataon na hindi roadworthy yung dinadrive at sumalpok sa likuran mo, kaya sumalubong sa'yo, at least naka-seatbelt ka, ikaw ay safe. Safe naman. Sir, meron lang mga katanungan ng ibang mga subscribers natin at viewers. Wala ba kayong porsyento, commission sa mga nanguhuli niyo, sa mga bayan o penalty nila? Yan sir, hindi natin pwedeng ilihim yan. Pero iyan ay kusa na isinama sa ordinansa na ginawa ng probinsyal. Pero ang Highway Patrol Group naman ay nasanay na walang incentive yan. Pero dahil ang sinasabi naman ng ordinansa ay may kaukulang incentive ang opisina ng mga nagpapatupad, kagaya sa mga territorial police unit natin, Highway Patrol Group na deputized ng provincial lokal ng Ilocos, ay wala ho tayong dyan, tawag nito, question na dyan dahil iyan naman ay nasa ordinansa at hindi naman natin hindi pwedeng hindi tanggapin dyan dahil iyan naman ay kusa na ibibigay ng probinsya sa pamamagitan ng sinasabi ng ordinansa ng Ilocos. About itong plan ninyo sa mga anti-carnapping, sir, meron na ba kayong mga nanguhuli o mga nire-report sa opisina ninyo na insidente or krimen tungkol sa carnapping? Dalawa sir ang carnapping incident natin itong nakaraang January ngayong taon. At ang dalawang ito ay ang ginagawa natin pag hindi na natin na-recover ay nire-report natin sa kataas-taasan upang ito ay magkaroon ng alarma. At nang sa ganon, hindi man mahuli sa ngayon at kung ito ay binenta at kumuha ng PNP clearance, ito ay matutuntun o malalaman na ito na yung nawawala. O kaya kung ang mga pulisan natin lalong-lalo ng Highway Patrol Group ay nag-i-implement ng traffic laws, rules and regulations natin, hinaanapan natin sila ng certificate of registration ng sakyan nila at pag wala, ito ay bine-verify natin sa ating data o sa ating record kung ito ba ay may may record sa carnapping o wala. Kaya ito yung purpose na nire-report din natin sa kataas-taasan para upang ito mag-alarma, mapunta man ito sa Cagayan o sa Sulo. Pwedeng ma-recover ito sa pamamagitan ng pag-report niyan. So, yung dalawang carnapping natin ng January ay na-report na natin. So, ang latest accomplishment ng Highway Patrol Group noong February 29, arrested natin yung dalawang nangarnap dito sa Bigan noong October. Kasi may reported na carnapping incident sa Bigan at ito ay arrested na natin. At ito ay ongoing yung pag-commit natin ngayon sa korte kung saan nag-issue ng warrant of arrest. Ano bang opinion niyo sir dito sa electric bicycle at tricycle naman? Okay lang ba na
na magkaroon ng registration naman at ID ng mga driver ng electric bikes? Tama sir, kailangan, ang opinion ko dyan, kailangan i-registro ang mga yan. At kailangan yung driver, kailangan mayroong driver's license din yan, gaya ng mga motorcycle. Kasi pare-parehas na gumagamit, may operated by energy yan, makina, may electricity, gumagamit sa kalsada, at public road yan, pag-aari ng gobyerno. Kailangan lang sir na mag-registro sila at maglisensya gaya ng mga ibang sasakyan dahil sila ay tumatakbo din yan at nang sa ganon ay kwan din natin sir ma-force din natin sila na madisiplinan yung sarili nila dahil hindi kung saan-saan sila dyan na pumapasok sa kalsada. Kung ang tricycle nga ay pinagbabawalan sa gitna, yung mga e-bike pa kaya ang sa atin lang, ang recommendation ko dyan, kailangan na magmalagtas na rin ng batas ang ating mga magagaling na congressmen para isama na ito sa mga sasakyan na kailangan magkaroon ng official registration at ang magiging driver nito ay lisensyado din. Kung ito ay hindi pa nagagawa ng batas, pwede naman sana natin i-request ito sa mga local officials natin, sa mga bayan-bayan, sa probinsya, na gawan na rin ng temporary na o kaya gawan na rin ng lokal na ordinansa na sa ganun sila ay maigpit din mapagbawalan at maigpit din na maigpit din natin silang utusan na sumunod sa ating mga ordinansa nito. Napakinggan natin ang ilang bahagi ng interview kay HPG Chief ng Ilocos, Major Sambo. Can HPG confiscate driver's license? Traffic enforcers may confiscate licenses in the different exceptional situations. When the driver was involved in a traffic accident. What else? When the driver has accumulated 3 or more unsettled violations. And another, when the driver has been apprehended for different violations. There is a press news in the Metro Manila area. Ibinasura na ng Supreme Court ang petisyon ng Metro Manila mayors, 13 mayors ng Metro Manila para sa ticketing system sa mga motoristang violators. Maganda nga naman yan. Ibig sabihin, ayon sa Supreme Court, wala nang karapatan ang mga Metro Manila mayors na mag-confiscate ng lisensya sa mga violators. Kundi, ang mga MMDA enforcers na lamang. Sa bayan namin ay disiplinado ang mga motorista at mga tricycle drivers na dumadaan sa outer lane sapagkat bawal na sila ay dumaan sa highway. My last question, Major Sir. Under man ba kayo o okay lang yung bilang ninyong mga kawani ng naka-boots na pulis? Okay. Ang original na strike namin sir ay 7. So, nadagdagan kami ng 5. So, 12 na kami kasama ko. Pero para sa akin ay under naman pa rin kami dahil ang area namin ay sinait at katulin. Buong Ilocos Orian, buong along the long stretch of National Highway ng Ilocos Orian. Kulang pa rin yan kung tutusin. Dahil kung pwede lang sana bawat bayan may presence sa highway patrol group. Is LGU or the local government unit allowed to confiscate license? For now, the existing ordinance, traffic laws of its LGU shall prevail. Subject to the passage of an ordinance, they are allowed to continue to confiscate driver's licenses of erring motorists. Yan ay before the decision of the Supreme Court.
may kahilingan sila noon na pwede sila mag-confiscate ng lisensya sa mga airing drivers. Subalit, meron ng order ang Supreme Court na ipinagbabawal na sa mga LGU, lalo na sa Metro Manila, na mag-confiscate ng lisensya sa mga violator drivers. Napakaganda ang mga programa at mga activities ng HPG or the Highway Patrol Group, lalo na kung walang kutong cops o walang kutong na naka-bots na pulis. Ayon sa aking bubuit, walang nang-api kung walang nagpapaapi. Maraming salamat po. Agdiyos sa konay tagina. Agyamanak. Bye-bye!